So, hey everyone, it's Reynalyn Kotamura here and welcome back to my channel. So, today I'll show you how to create a simple lost and found item logger. First, we just need to click the admin and nakagama naman ko og database which is lost and found. So, i-click, then naa siya table nga lost and found. Then, muna siya ang sud sa table which is na item name, item description, found location, and date log. So, let's proceed to my code. So, ang kini akong code is kanang ginama na ni siya daan but kanang dili na ko jud mapakita step by step ang pag-type, but I will assure you that I will explain it line by line para mas masabtan ninyo or makasabot mo kung unsay mga gamit aning naa diri sa akong code. So, ang package name sa atong project is maaning lost and found item logger. So, mao na package name. Then, sa kanang import Java Swing para sa mga GUI components like buttons, text fields, etc. Then, sa import Java Swing, kanang na table.default table model is para sa mga table model. Then, kanang java.awt para na sa layout og components. Then, kanang java.awt.event para sa mga event handling like button, clicks, etc. Then, ang kanang Java SQL is para sa database connection. Then, kanang logging level is para sa logging level. Then, ang logging logger is para sa logging errors or info. Then, kanang public class lost and found item logger, mo na siya yung main class sa atong code. Then, ang kanang JFrame is main window sa application. Then, ang JText field is text field para adto nimo i-type or isulat ang item details nga gipangita or needed. Then, ang JTable, kanang na item table is table para ipakita ang mga records. Then, ang default table model kay model na siya para sa table data. Then, kanang connection para sa database connection na siya. Then, in selected item ID, variable para sa selected item ID. Then, next is kanang public lost and found item logger. Muna siya constructor sa class. Then, initialize database. Muna siya mag-call para mag-connect sa database. Then, create GUI. Muna siya mag-call pod para maghimo sa GUI. Then, load items. Muna siya mag-call para mag-load ang data gikan sa database padong sa table. So, next is void initialize database. So, muna siya method para mag-connect sa database. Then, ang kanang class.forName is kanang mo man siya mag-load sa JDBC driver. So, tudluan man ako kung saan na siya pag-paste dira or pagkuha kanang naa sa sud sa class.forName nga murag link. Before ka mag-insert ana nga naay link dira is kanang imo sang i-right click ang database, mag-new connection ka. Then, kanang na murag arrow sa tumoy, imo nang pinduton, then MySQL connector /JDriver. Then, i-click nimo, then add, then kana imo na i-click, then open. Then after that, okay naman to siya. So nana koy rename daan diri nga kanang nay lost found mo na siya. Imo na siyang i-right click. Taas jud na siya but kanang ako lang siyang rename. So mo-go ka sa properties. Then kanang click driver class, then copy. Then close. Mo na siya nga naka-paste na siya dira. Then proceed ta sa connection. Connection, then balik ra gihapon ta sa lost found. Balik ra gihapon ta dito sa lost found. Then right click, properties, then sa database URL. Then ang imong i-copy is taman ra sa lost found nga kuan name. Wait lang. Oops. Then, sige, kana siya, then close. After copy, close.
Then mao na siya. Gi-paste na siya, already pasted na siya dira, but ging ato lang siya pagkuha. Ang catch exception kanang na option pane that show message dialog dira if ever kanang dili ma-connected successfully imong kuan, or should we say nga kanang connection failed lang siya, mo na siya mogawas kanang naay database connection failed ana. So mo na siya, then system.exit. So nanata diri sa void create GUI. So mo ni siya ang method para maghimo sa GUI. Then kanang frame mo na siya ang window title. Then sunod is kanang frame seat size is mo na siya ang gidakon sa window. So kay ba naman ta ana nga mo na siya ang gidakon. Then kanang set default close operation, mogawas ang app kung i-close ang window. Then kanang layout kay layout style. Then sa JPanel kay mo na siya ang panel para sa input fields. Then next is kanang form panel that set border, mo na siyang border title sa form. Then next is form panel that add, mo naman siya na mga item name, sa ubos kay na item description. So ang kanang na item name is label na siya para sa item name. Then ang kanang JText field niya is text field para sa item name. So same na pud na siya sa ubos kanang item description, found location. Mura na siya og pamaagi sa kanang item name. So proceed ta sa button panel. So ang kanang button panel is panel na siya para sa button. So understandable naman jud pud siya. Then kanang J button nga na submit button niya, J button add item, mura pud na siya button para add. Then same sa the rest, like sa update item, delete item, o clear form. So mana na siya. So ari na ta sa table setup. Then ang kana siyang string column, so nay nakabutang dira nga nasod sa kuan nga nay ID, item name, description, found location, and date log. So mo na siya table columns. Then kanang nay public boolean, so return false. So kanang dili editable ang cells, mo na siyang na-return false. Then next is item table, mo na siya nag-create sa table gamit ang model. Next is kanang item table that set, kana siya selection, mo na siya ang pwede ra isa ka row ang i-select. Then next is kanang load selected item, nga siya kanang kinalasan load selected item. So kana siya is call kung i-click ang table row. So mo na siya ang call kung i-click nimo ang table row. Then next is kanang add components to frame naman, no, kanang na frame.add. So mo na siya ang kanang frame.add, kanang na form panel kana border layout, mo na siya ang form panel sa ibabaw. Then ang kanang sa ubos pod kanang button panel border layout that center, kana siya mao na siya ang button panel sa tunga. Then ang kanang sunod is mo na siya ang table sa ubos. Then mo na siya nag-frame.set location relative to null man ang sod. So mo na siya ang center ang para ma-center ang window. Then frame.set visible true, para ma-visible ang imong window, or inig para nimo is makita ang imuhang kuan window. So next we have void load item. So method ni siya para kuhaan ang records gikan sa database. Then next kanang table model, kana siya para mag-clear siya og old data sa table. Then next is kaninang sa kanang while. Na sa while kanang nay rs, kana siya kanang ubos, kana siya. So para i-loop ang mga data. So mo na siya mag-loop sa mga data. Then sa last sa catch, kanang catch SQL exception X. So once kanang error imuhang gihatag nga info or code is mo na siya magawas kanang error loading items. Kato siyang error loading items. Next na nato sa void add item. So ang kana siya is method para mag-add og item. Then mo naman siya na string item name, then
kana siya na string item description. So mao ra gyapon siya string found location. Same ra na siya sa babaw. Proceed ta sa string query, which is na ang ato ang table name ana, which is lost underscore and underscore found. Then with its attribute nga item name, item description, and found location. Then sa try, nanadira ang prepared statement. So mo naman siya. Then mo na to og kanang ma-added successfully na imuhang kuan, imuhang code is mo na siya magawas item added successfully. Then catch SQL exception gihapon na gyapon na siya og kuan mo na siya magawas nga error adding items. Na siya. Then next, so next na ata diray update item. So mo na siya update item. Then kani siya if kanang mo display ni siya if kanang gusto ka mag-select bitaw og kanang ano sana ID, kanang kintay ang imong i-select is kanang item ID. So ang mo-display ana siya more siya something nga mogawas ani kani siya please select an item to update. So mag-need ka og mag-select ka og item nga para ma-update nimo ang imuhang gustong i-update. Then kana siya na siya string item name. Then item name, so mo na siya same na siya dito sa babaw. Then kani if item name is kanang empty, so mo na siya found location is empty, ang mo show pud nimo is item name and found location are required. So required jud siya mo na siya mo display. Then string query update na pod, same sa babaw na agyapon na nga to ang table name dire. And nga siya item name equals man siya question mark, then mo na siya. So mo na siya na where ID. Then sa try nagyapon ang prepared statement. So same ra gyapon na siya sa babaw nga akong gi-explain. Then if kanang kuan siya ma-update siya nga kanang updated jud successfully, ang mogawas is mo na siya kini item updated successfully. So proceed ta sa void delete item. Then so natay nakita dira nga G option pane that show message, so please select an item to delete. So siya magmamili ka og item nga imong i-delete. Then sunod nay in confirm man dira no, then nay nakabutang nga are you sure you want to delete this item. So pangutan-on pa ka if willing ba jud nimo i-delete. So kana siya are you sure you want to delete this item. Pa nga i-delete jud, so mo na siyang i-confirm delete nimo. So na siya G option pane dira nga yes no option. Napod tay string query kani siya ay query where adto nimo siya i-delete sa imuhang table sa nakabutang nga lost and found. Gyapon tay try and catch, which is na prepared statement gihapon. Then ay nakabutang nga sa G option pane nga show message dialog nga item deleted successfully. Then sa catch kani siya ay sa catch, then taman sa ubos kanang logger.logger. So if ever dili pud siya makuan na siya something nga or something nga kanang error or sa imuhang code is mo na siya magawas error deleting item. So mo na siya. Then ito sa void selection void load selected item. Mo na siya method para mag-load ang item padung sa form. Next na nata dira in selected row. So mo na siya dira same ra gihapon na dito sa babaw. Then ari void clear form. Mo na siya method para i-clear ang form fields. Lastly, ang ato ang public static void main. So mo na siya main method or entry point sa program para muraan imong program. Before nato iparan is tudlon sa mo na ko unsaon pag add jar. So first ana sa ta sa library. Right click nato ang library. Click add jar or folder.
Select MySQL ka ng ikaduha. Next is imo siyang i-open. Open na nimo siya. Ito na siyang iparun. Ano na siyang yung output. Then, try na to og mag-enter ta og item name, description, and found location. Mag-enter ta og item name. Then, so, magbutang to dire og item name nga cherry. Then, butangan na to siya og item description. Butangan siya og item description nga 1, 2, 3. Then, next is kanang found location. Ato na siyang inputan dira og kanang Bohol. Then, atong i-add item. Then, so, as you can see, item added successfully na siya. So, atong i-click ang OK. Dira sa ato ang table. Then, ato po siyang tan-awon sa SAMP if naaba siya dito. Na siya. Ng item name na siyang, na iyang ID nga 7. Then, item name. So, karon ato siyang i-try og update. Balik ta sa ato ang output sa ato ang code. Update item na to is pinduton na nato siyang table, kana siya pinduton. Then makabutang matik na siya nga makabutang didto. Then inig update nimo either bisag asa ra ana imuhang alisdan. Atong suway alisid ang iyang found location. Alisdan nato siya og ubay. Butangan na to siya ubay. Then, after that, i-click na po na to ang update item. So, kana siya update. So, na po yung nakabata nga item updated successfully. So, imo na siyang i-click OK into ubay. So, tanawan na po na to siya sa SAMP if na-change ba siya into ubay. Change na siya into ubay sad. Then, karon i-try na to siya og mag-try ta og clear form like kanang imo bitaw siyang i-input sa kanang ang tanang nadira sa item details kanang na item name imong i-input nya atong i-clear form og ma-erase ba siya. So kani siya ato rin siyang i-click kana so na then atong i-clear form so na-erase ra pud siya. Then i-try nato siya og delete item. So mag-try ta og delete. So imo na siyang i-click or di na ka mag-type then imo siyang i-delete item. Then, naman siya yung tanawag, are you sure you want to delete? So, yes. Then, okay. So, nawa na siya. Then, balik ta sa SAMP. Na siya, na-delete na po siya sa diri sa ato ang SAMP. That's all for my code, which is all about lost and found item logger. See you in my next video, and thank you for watching.